Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita ng prinsipe. anak ng anyway, Bakit? yun po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga bycam? Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Pagbidabidahan nitong bagong spokesperson ng Kamara de Representante na si Attorney Princess Abante, dinara ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang pinakabagong talakayan ay napag-usapan ni Sen. Dante ang di umano'y bagong pakulo ng Kongreso na gawing bukas na sa publiko ang bicameral conference meeting kung saan nga ay fina-finalize ang isusumiting taunang budget para di umano ay maging malinaw at wala ng mga intriga katulad nga sa nangyari noong nakarang taon na kung saan ay tila nilapastangan ng gusto ang pambansang pondo sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga blanco sa General Appropriations Act na kalaunay na diskubring ang nilagyan ng di umano'y illegal insertions na umabot pa sa halos mahigit 200 bilyong piso. Kinwestiyon nga ni Senator Marcoleta ang di umano'y mekanismo ng naturang panukala na gawing public ang bicameral conference at kung sino nga ang mga pwedeng dumalo mula sa publiko at ano nga raw ang karapatan nito at hanggang saan lang ang pwede nitong gawin sa nasabing bicameral conference na tila hindi dinetalye at duda nga ang senador na tila isang pakulo lang ito sa publiko. Sinupalpal din ng senador ang tila pagmamaranong nitong bagong spokesperson ng Kamara nang sabihin nitong hindi na nga raw bago sa lower house ang transparency patungkol sa usaping open bycam na pinalagan nga dahil kahit siya raw mismo na isang beses naka-attend ay ayaw nang dumalupang muli dahil nga sa mga ginagawang kabulastugan doon. Matatanda ang nahaharap sa patong-patong na kaso ang House Speaker ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez at dalawa pa nitong mga kasama bilang pasimuno di umano sa tinaguri ang pinakakurap na national budget sa kasaysayan. Meron silang panukala para daw maging malinaw na at wala ng intriga Sa budget. sa budget, magkakaroon na raw po na tinatawag na open bycam. Ba? Sen. Open bycam. Opa, hindi ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko, open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Paano pa? Gaano ka-open? Sana ba yan? Meron tayong balita nyo kahapon eh. Ano ha? Hindi, si Nelson kaya niyang ipaliwanag. Sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Oo. Ayan, no? Supportado. At hindi na raw mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po ay alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, ha? At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Ari nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko habang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Oh, yan ang tanong. Sino? Nelson? Sabi, meron atang nagpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-o-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ay, siguro baka mag-open sila o mga kababayan o ang inyo po mga, siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto o yung iba, magrepresenta. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa. Naiintindihan naman niya yung pinag-uusapan. Kaya ang tanong ko sa inyo, gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino ngayon ang ilalagay mo doon? Ito, nabuo daw po yung panawagan para sa open bycam para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Nito nakalipas sa taon, ang tinutukoy daw po yung ng mga nananawagan para sa open bycam ang pagkakasingit daw po ng special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance ay utos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, ang pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng bycam. Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Oo nga, no? Ang parang observer lang ang... Ilan ba yung... ilan ang mag-observe?
gaano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita. Kasama ba silang nakaupo doon? Kasi yung tuntunin, hindi gano'n eh. Meron Sen na live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House, magtatalaga lang ng ilan eh. Sa Senate, gano'n din. Paano yung paraan? Sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Kasi kung wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Ito yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open BICAM Campaign, Open BICAM Campaign sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang penal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yan? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayon, sabi po ni Princess Abante, hindi na bago sa Kamara ang tinatawag daw pong transparency. Sen. Sino ba si Princess? Yun po yung tagapagsalita ng anak ng mga anyway. Bakit? Yun po. Nakasama na ba siya kahit minsan doon sa mga BICAM? Nakita ba niya kung ano ang ginagawa sa BICAM? Kaya nga ako sinabi ko, ako minsan lang ako nakasali doon. Ipinangako ko na sa sarili ko, kahit kailan hindi na ako sasama. Ganun, hindi ka man lang makalapit doon eh. Masasarap daw pang pagkain doon di ba? Ma-high blood ka naman. Nandun daw ang pinakamasarap at mamahaling pagkain sa kapag BICAM, Sen. Hindi naman. May lasa din. Pero ang nakakayamot nga, hindi mo alam kung anong tatalakayin. Basta nandun lang kayo. Anong klaseng BICAM yun? Ganun ba yan? Ngayon, sasabihin nila, i-open sa public. Hindi, ang ganda. Sige nga. Makikita ko rin naman di ba? Ay, nako. Anyway. Isip-isipin mo, aaminin nila ngayon publicly na, isama na po ng public. Isang pag-amin talaga na na itinago nila Di ba? Naka-live stream. Isipin mo, ngayon lang nila na inamin na isasama yung public, hindi nila sinasabi, ano ang mekanismo, anong kaparaanan, paano mo ihahalo ang publiko para ngayon makamit mo yung transparency. Pagsang-ayon lamang na marami kayong itinago talaga. Ako nga, diba? ang pagkakaintindi ko doon, Nelson, para naka-live stream lang siya, para naka-Facebook live, o kaya naka-YouTube live na ang tao nanonood. Parang ganun ata ang mangyayari dito, Sen. Sana man lang, kung merong kaalaman ng publiko, sa mga termino lang na gagamitin doon, mawawala na yung public ganun ho ba? Gaano karami ang public na makakaalam yung program funds. Oo nga. Ang gusto nila dito gawin, Sen, ay mag-pass ng isang batas para maging institutionalized na yung Open BICAM. So dito sisimulan ito ang taon sa taong ito. Isipin mo, ewan ko kung papayag sila doon Ito pag-amin lamang ng kahinaan talaga ng paggawa ng batas at hindi nila nagawang transparent. Ngayon, pag inamin mo yan, talagang yung kahinaan, yung kawalan ng transparency, inamin mo talaga. Ganun na pala epekto noon. Hindi ba? Kung ako, sa bahay mo na lang. Kapag nagbago ka ng patakaran, ngayon kanya, tuwing araw ng Miyerkules, talagang magbibigay tayo ng
Kung ano man ang niluto natin, bibigyan natin ng kapitbahay natin na nakapaligid sa Ay, pamamahagi na natin itong... Ibig sabihin, sa maraming panahon, hindi ka man lang nagbigay. Maramot ka. Gano'n. Nung mo lang na-realize. Gumawa ka Gumawa pa ng patakaran eh. Ngayon lang sumilay sa alaala mo. Kailangan mong makisama sa ano mo. Isangkot mo ng taong bayan, parang gano'n. Oo, di ba? Oo nga, ano. Sa kahuli-hulihan, naisip mo. Pero sabi nga nila, inilahad mo ngayon yung kahinaan mo. Kaya siya, palagi ko sinasabi, minsan lang ako dumalo dyan sa Bicam. Ayaw ko na. Nakaupo lang kami. Yung aming, yung Committee ng Appropriation sa panig ng House of Representatives, noong panahon na yon, si Nonoy Andaya, na matagal nang namayapa. Yung counterpart naman namin sa panig ng Senado, ang aking kumari, Loren Ligarda. Loren Ligarda, opo. Silang dalawa lang nag-uusap. Ayun. Kami ron, nagkukwentuhan kami ron. Nagbubulahan lang kami. Sa akin ayaw ko ng gano'n Dapat talaga open para lahat nakakapag-participate. Di ba? 3 lugar pa yun Oo nga raw po, marami palang kwarto yun. Kanya-kanyang kwarto pala. Hindi, 3 lugar na yung meron pang, di ko alam kung Campaginado yata yung isa. Pagkatapos nagpunta kami sa mga five-star Polo hotel. Club yata yun. Pagkatapos ganun din Ayun. Ngayon, aaminin ngayon na mali yun. Opo. At kukurekin daw nila. Opo, So para maging pag-amin transparent. talaga na meron talagang pagtatago. Ganon. Di ba? Sana walang ganon. Pero anyway, Sen, ganito na lang. Kapag kayo po sa Senado ay kasama dyan sa Bicam, kami na ang isugan nyo ni Nelson. Kami ang public. Kami na ang isugan ninyo. Parang kalabaw lang. Itong dalawa ang sinusugan ko dyan, ha? Dahil open yan sa public, kayong dalawa yan ng public. Tsaka, para na sa ganun yung kayo magsisidop ng mga ating mga maayos dyan, ha? Anyway. Hindi na ba natin isasangkot ang publiko rito kung ano nang pinag-uusapan natin Saglit lang pa, magbe-break lang tayo. Saglit lang, ha? Hinihintay ko yung timbre ni Natalie, ha? Magbabalik pa po